Kumusta kayo mga padreng at welcome back to my channel. May dinala rito, tinulak na lang, Rosy 125. Ang issue ng motor ni Madam, ayaw daw umandar. Ngayon dinala niya rito para papalitan ng CDI. Ano pa ba yung mga pinalitan dito? CDI, ayun pala, papapalit sana ng CDI. So troubleshoot daw nila, CDI daw yung sira. Pero sabi lang ba yan? Sabi lang, CDI daw yung sira. So ayoko naman palitan ng kaagad dahil baka hindi naman yun sira at dapat nating i-troubleshoot yan ng isa-isa bago tayo magpalit. Kasi nung nakaraan lang, CDI daw yung sira, hindi naman pala, kundi yung kanyang regulator. So sa pagto-troubleshoot ng ganitong issue ng motor mga boss, Rosy 125, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat step by step tutumbukin natin yung talagang sira niyan. So kapag ganyan yung issue, tanggalin muna natin yung kanyang side cover. Pagkatanggal ng kanyang side cover, tanggalin na muna natin yung kanyang positive terminal ng battery. So itong Rosy 125 ay battery operated. So tinanggal na muna natin yung kanyang positive terminal ng battery. So gamit yung ating test light. Ayan. Ilagay natin yung clips sa negative. Pakitadyakan mo nga. Pakitadyakan mo. Okay na. At sa pagkakataong yan mga padreng, umilaw naman, ibig sabihin good yung kanyang regulator. At sa pagkakataong yan, good yung kanyang regulator at naglalabas naman ng supply. So ang isunod natin dyan, tanggalin natin tong negative ng battery. Tanggalin natin tong dalawang 10mm. Mga padreng, kung nais yung magpagawa at taga-Bataan lang kayo, pwede po kayo dito pumasyal sa ating shop sa Pulo Hermosa, Bataan. Tabing tulay lang po tayo mismo. O tanggalin na muna natin yung kanyang battery. So yan, natanggalan natin yung kanyang battery. Ang gawin natin, tanggalin na rin natin yung kanyang bangko. Targetin na natin kagad yung kanyang CDI. Dahil ang sabi nila, ang sira daw nito CDI, pero hindi naman nila tinitrace. So tanggalin na muna natin to. Tanggalin natin tong hose kasi tatanggalin natin yung kanyang tangke. Tanggalin natin to. Tanggalin muna natin yung tangke. At dito sa part na to mga boss, dito natin matatagpuan yung kanyang CDI. So ito daw yung kanyang sira. So sabi ko nga po sa inyo, ang CDI ng ating Rosy 125 ay battery operated. So bago tayo magpalit nito, dapat isa-isay na muna natin yung kanyang wiring connection, hindi yung magpapalit tayo kaagad. So in case na matrace natin na okay yan, dun pa lang natin papalitan yan. So may 4 na wire yan mga boss. Itong kulay blue, ito yung ating pulser. Samantala yung kulay green, ito yung ating negative.
Yung kulay black naman, ito naman yung ating positive. Yung ating black na may yellow, ito yung ating ignition coil. So tanggalin lang natin tong CDI. Hugutin na muna natin to. So gamit yung ating test light, ilagay natin dito sa positive terminal. Tapos pakita-jack mo nga. Pakita-jackan. Oops, okay na. So ibig sabihin, okay yung ating regulator. Ito po yung ating regulator. Ibig sabihin, nagbabato siya ng supply papunta dito sa ating battery. So ang una nating i-trace yung kulay green. Yung kulay green ng rosy, siya ay nagsisilbing negative. So naka-positive tayo. Yan, naka-positive. Sundutin lang natin to, tong kulay green. Pakita-jackan mo. Dapat iilaw. Oops, okay. Sa pagkakataong yan mga boss, good yung kanyang ground. At isunod naman natin yung kanyang ignition coil. So ito yung black na may yellow, sundutin din natin. O sige, sundot. Okay, at sa pagkakataong yan mga boss, good yung ating ignition coil. Isunod naman natin yung kanyang accessories wire na kapag sinusian mo, papasukan ng supply itong accessories wire para gumana yung ating CDI. So yung clip natin, ilagay natin dito sa negative at sundutin natin yung black na wire. Ayos, pesto muna natin. Ayan, sige, tadyak. So yan, sige, isa pa. Okay, at sa pagkakataong yan mga boss, na-confirma natin na kompleto yung supply. Etong blue na may white pulser, bibihira lang naman yan masira. So ibig sabihin na kumpirma natin tong kanyang wiring connection na walang nawawala. So ibalik nga natin yung kanyang CDI. Minsan kasi naglulus lang dito sa kanyang socket. So sabi ko nga, bago tayo magpalit, kailangan i-double check natin kasi sayang naman yung pyesa kung bibilin mo na tapos hindi pala. So balik na muna natin to. Ayan, balik na natin. So ang gawin lang natin, tanggalin natin dito yung kanyang ignition coil. Ito, tanggalin natin to. Suotan lang natin ng kapirasong wire. So yung mga padre, nasuotan na natin yung ignition coil. Itadyak nga 2 beses. Isa pa. Okay na. Sa pagkakataong yan mga boss, walang nilalabas na kuryente yung CDI. So confirm nga natin na CDI ang problema. So kagaya niyan, minsan kasi naglo-lose connection lang dito, lost connection. Minsan naman may putol na wire. So ayan, inisa-isa na natin para maiwasan yung pagkagastos ni customer. Minsan kasi etong ating accessories wire, sira pala yung ating susian. So yung iba nagpapalit ng CDI, susian lang pala yung sira. Sa pagkakataong yan, na kumpirma natin na sira talaga. So papalitan natin yan. So kuha muna tayo ng pamalit. So yung mga boss, ito yung kakaso natin. Original siya ng Skygo. Ito kakaso natin. O, tanggalin na natin ito. Palit natin. So yan. So testing natin dito uli. Suotan uli natin ng kapirasong wire to. Check natin kung lalabas yung kuryente. So pasok ko na muna.
So ayan, sinutan lang natin yung ignition coil. Check natin kung maglalabas ang kuryente. Pakita jack mo. Okay. Isa pa. Oops, sandali. At sa pagkakataong yan mga boss, parang walang spark pa rin na lumalabas. So ulitin natin. So yung mga padline, sinutuan ko lang ng wire. So i-check ulit natin. Sige nga, pakita jack mo ulit. Okay na. Sa pagkakataong yan mga boss, wala pa ring lumalabas na kuryente. So sa tingin nyo, ano kayang problema ng motor ni madam? So ngayon ang gawin natin, tanggalin uli natin to. Sabi ko nga po sa inyo, minsan naglulus yung ating sakit. Kaya bago tayo magpalit, dapat i-test muna natin. So ulitin natin ang pag-check. Ilagay uli natin to sa positive. Clip lang natin. Okay. Tadyak nga. Tadyak tayo. Check natin kung ilaw. Okay, pasok. O, check uli natin yung kanyang ignition coil. Dali. Sige. Sandali. Nakatanggal. Balik muna natin. Suot natin dito sa black. Sige nga. Okay, good. Dito naman tayo sa ground, sa green. Sige. Okay, good. Lipat tayo sa positive. Ay, sa negative. Ayan. Sundutin natin tong black. Sige. Isa pa. Okay. Okay na. So, ayan. Ibalik uli natin tong ating CDI. Kompleto pa rin yung ating wiring. So, walang nawawala. So balik uli natin yung CDI. I-double check natin. Lagay mo dyan anak. So balik muna natin to. Ayan. So ayan na, balik na natin. So check uli natin to kung maglalabas ng kuryente. So pag di naglabas ang kuryente to, may gagawin pa tayong isa. Dahil tong pulser niya, hindi pa natin siya gagalaw. Suutan lang natin uli ng wire to. So yan, sinuutan lang natin ng wire. So check natin. Ayun, meron o. Sapa. Sapa. Ayan, meron o. Sige. Teka. Sige. Awan. Yusin lang natin. Pero nagkaroon na siya ng supply. Ulitin natin. Okay. Dali. Nawawala, no? Sapa. Okay. So sa unang tadyak niya kanina, napakalakas. So manipis yung ating wire. So gawin natin dito. Balik natin dito. Doon naman tayo sa high tension wire para mas makita natin yung pitik ng kanyang kuryente. So dito tayo. Tanggalin natin to. Medyo manipis yung ating wire doon, pero nakita ko na yung kanyang kuryente. So ayan, ang gawin lang natin, mapapansin nyo rito mga boss, corrosion na siya. Ayan o, corrosion na siya. Pag ganyan yung status ng inyong high tension wire, ang gawin nyo dyan, putulan nyo. Putulan. Ayan. So ayan, naputulan na natin o. Lumabas na. Ngayon, ang gawin natin, check natin kung maglalabas ng kuryente. Okay. Isa pa. Nakasusi ba? Nakasusi naman. Sige. Isa pa. Oops, okay. Sa pagkakataong yung mga boss, hindi pa rin lumabas yung kanyang kuryente. Nung kanina, nag-troubleshoot tayo dito.
nag-troubleshoot po tayo rito, lumabas yung kuryente tapos nawawala-wala. So sa tingin nyo anong problema mga boss? Nung sinutan natin ang kapirasong wire, nag-spark siya rito ng sobrang lakas. Ngayon tapos nawala. Lumipat tayo sa high tension wire sa kabila, wala pa rin. So ang gawin natin, tanggalin uli natin to. Tanggalin uli natin. Pagkatanggal, may makikita tayong blue na may white. So hanapin natin dito. Kaya natin tinanggal yung kanyang side cover. Hanapin lang natin yung blue na may white. So expose muna natin yung kanyang wiring. At dito sa part na to mga boss, makikita natin yung socket ng ating stator. Dito sa socket ng ating CDI, may isa pa tayong di chine-check, yung ating pulser. So i-check natin kung walang putol yan. So targetin natin yung kanyang pulser, yung blue na may white. So babalatan lang natin, tsaka natin ididikit dito sa body. So balatan ko na muna tong wire gamit yung lighter. So ayun na, balatan na natin yung pulser tapos dikit natin. Hawak mo rito, Pao. Dito. Doon ka sa kabila. Ala naman kuryente yan. Hawak mo. Ayan, dikit mo rito sa body. Ayan, dikit mo. Tapos sundutin natin dito yung kanyang pulser. Ito. Ayan. O sige, tadyakan mo. Sige, tadyak. Pa. Sandali. Check muna natin dito kung meron. Sige. Dito. Sandali, ayusin ko to. So inayos muna natin yung clip. Check natin kung meron dito. Sige nga. Okay. Dito. Dito natin dito. Sige. Okay. Dito muna. At sa pagkakataong yung mga boss, walang putol yung ating wiring. Pero bakit kaya walang kuryenteng lumalabas samantalang nagpalit na tayo ng CDI? Pag ganyan ang issue mga boss, ang gawin natin, tanggalin natin to. Magpalit tayo ng socket. Magpalit tayo ng socket, pero bago tayo magpalit, i-double check uli natin. Sige nga, pakitadyak mo uli. Double check natin, dapat ilaw. Sandali. Sandali. Kabit natin to. Dapat iilaw yung ground. Sige. Okay. Ilaw tong isa, yung ignition coil. Okay. Iilaw yung live. Okay, tadyak. Okay. Ayun, teka. Ayun, Milo. Nakita na natin yung may naglulus pala rito. Sige. Ayun huli Teka, ayusin natin. So ito yung sa accessories wire, yung black. Kanina wala, so linipat ko ng position. Sige. Okay, confirm. So yun mga padreng, kanina nakadalawang double check tayo dito sa kanyang socket. Meron naman, pero sa pagkakataong ito nawalan. Ayan nakasundot tayo sa kulay black. Sige nga. Ayusin ko muna to. Ipatay rito. Sige, tadyak. Yun, huli. Confirm mga boss. So galawin natin yung kanyang susian. Okay, galawin natin. Ayusin natin yung socket. Sige, tadyak ulit. Sige. Okay na. Sa pagkakataong yung mga boss, nawalan ng supply, naglulus dito sa kanyang socket, nawalan ng supply yung kanyang accessories wire. So kapag ganyan yung issue, check muna tayo rito. Dito sa kanyang placer, may makikita tayong kulay black. Hugutin natin. Hugutin natin to. Hugutin ko muna. So ayan, para makonfirma natin na kanina chinek natin yung black, meron naman, 2 beses pa natin chinek, pero ngayon wala.
So ibig sabihin may nawawala. So check natin dito sa kanyang placer, dito sa kanyang papuntang relay. Oh, wala. Okay na. Ibig sabihin mga boss, hindi napapasukan or naglulus yung ating accessories wire. Pag ganyan po yung issue mga boss, ang gawin lang natin, buksan natin dito yung kanyang headlight para ma-expose natin yung kanyang wiring. So yung mga boss, na-expose na natin yung kanyang wiring. So ayan. So dito sa kanyang headlight may makikita tayong galing susian. Ito yung may black na may white, red, green. So tanggalin natin to. Tanggalin natin. So mapapansin nyo mga boss, yung kanyang accessories wire. O focus natin yung camera. Focus. Ayan o, ito sunog. Yung kanyang black na wire. Ano, sunog siya. So bago natin ipagpatuloy, check na muna natin kung napapasukan ng regulator yung ating red wire. Ito, gamit yung ating test light, naka negative tayo. Sundutin natin tong red. Ayan, okay. So ibig sabihin good yung ating linya papuntang battery. Pero napansin ko rito, sunog nga siya. So ang gawin natin, tanggalin na natin to, yung black wire, dahil sunog siya. Uhugutin na natin yan. So yung mga padreng, pinutol ko na yung kanyang accessories wire. Ito yung kulay black. Ito na siya. Ito na siya. Pinutol ko na dahil sunog eh. Ngayon, ibalik na natin. Ngayon, bago natin ibalik, putulin na rin natin to, yung kulay black na to. Putulin ko na muna. Ito galing sa susian po yan. Putulin na natin to, yung black. Sa pagkakataong yan mga boss, sabi ko nga puputulin ko. So ito yung kanyang naging issue. Sunog na yung kanyang susian. Focus natin eh, no? Binalatan ko yung kanyang accessories wire. Sunog na. No, sunog na. So ngayon, para mapalabas natin yung kuryente, etong ating red wire na to, ito, magre-rekta tayo. Puputulin ko na rin to, tong red wire. Dahil sunog na, sira na po yung kanyang susian. Sira yan. Ngayon, para mapalabas natin yung kuryente, irekta na muna natin. Mapapansin nyo, may black wire dito. Ito, yung black wire, tsaka yung red wire. Itap lang natin. Pag-isahin lang natin yan. So tatap kong ganon. So yung mga padre nga, ayan o, etong red wire na to, galing to sa ating regulator. Samantala yung black accessories wire yan, siya yung nagpapagana sa ating CDI. So twist lang natin. Ayan, twist lang natin o. Ayan, nakatwist na. So yung mga padreng, twist lang natin. Ayan, twist lang natin yung black tsaka yung white. So ibalik natin, i-try natin uli etong kanyang CDI. So balik natin yan. Pero bago natin ibalik, i-check na muna natin yung kanyang socket dahil nagrekta tayo. O sige, pakita dyan mo. Check na muna natin, tas balik natin yung lumang CDI. Ayun, okay na. So lumabas na po siya, nagrekta po tayo dahil ang sira, susian, nangasunog na pala kanina, kaya sinabi nating CDI dahil kumpleto naman yung kanyang wiring. Pero sa pangatlong try, wala pa ring linalabas na kuryente, kaya nag-check na rin tayo ng pulser. At ang huli yung kanyang susian. So ito yung kanyang lumang CDI. Ikasa natin. Yan, kasa natin to. Sabi kasi nila, CDI daw, pakikabit mo nga, Pao. Kabit mo. Kabit. Yan. Yan. Ito yung lumang CDI. Sabi nila, CDI. So, check natin kung maglalabas ng kuryente dun sa kanyang high tension wire.
Eto, check natin dito. O sige, tadyak. Uy, ang lakas mga padre. O, tara. Okay na. O, ano masasabi mo, madam? CDI ba? Hindi po. Hindi pala, susian lang. Opo. O, rinekta lang po natin. Kanina, kala natin CDI. Pero ayaw pa rin umandar, kaya lumipat tayo sa iba. So, ang pinagmumulan ng kanyang sira, yung kanyang susian. So, hindi ko na ipapakita ang pagpapalit ng susian. Ang pinakita lang natin kung paano mag-troubleshoot ng ganitong issue ng motor. At least, mura na lang magagastos ni madam, hindi pala yung kanyang CDI. Kaya kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na bigyan ng like. Paki-subscribe at pakita rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.